So, ngayon nga pala ay gagawa ako ng sopas. Siyempre, kakatapos lang naman ng bagyo. Siyempre, malaman na sa lanta. Makikita nyo dyan, hinuhugasan ko yung carrots, tsaka yung bagyo beans. Siyempre, iwas germs. Tapos nun, siyempre, babalatan natin siya. Kasi, alam mo naman, ang carrots ay binabalatan, ante. So, yun na nga. Di ba kakatapos lang ng bagyo? Nasalanta rin ba kayo? Kasi kami nasalanta. Sobra. Siyempre, inugasan na natin ulit kasi germs. Tapos bumili nga pala ako dito ng yung tawag na chop suey. Tapos hinugasan ko siya kasi siyempre, ingat tayo te. Kahit sabi nilang hinugasan nila yan. Siyempre, mga vendors, para makabenta, siyempre sasabihin. Tapos dito nga pala, naghiwa na ako ng carrots. Hiniwa ko siya. Kung makikita, hiniwa ko siya tatlo muna. Tapos after noon, naghiwa ako ng slice ng maiksi na gusto kong shape. Tapos ayan, pinagmamadali yung ante. So ayan, zinom ko na nga para makita nyo kung gaano kaiksi or ano yung gahaba at saka yung shape. Kung paano ko maghiwa. Ewan ko sa inyo, depende sa inyo kung gusto. Then after nun yung bagyo beans, syempre tinanggal ko yung dulo-dulo kasi Pinoy tayo, hindi naman tayo ibang bansa. Ayan, naghiwa na nga ako dito. Tapos paghiwa ko, ewan ko kung ano nangyayari dyan. Hindi ko alam kung anong problema. Kung yung kutsilyo ko, yung kamay ko, o yung paghiwa ko, o yung talagang sadyang bagyo beans. Pero, nanghiwa naman ako ng ibang bagyo beans eh. Hindi naman lahat ganun. Okay naman yung pangalawa. Hindi ko alam kung bakit ganun. So, yun na nga. Hindi ko alam kung anong meron. So, yun na nga. Yan. Makikita nyo dyan. Okay naman, di ba? Hindi ko alam talaga. Baka bagyo beans. Bakit kaya? Sabi ng lola ko. Ganun daw talaga kapag gulang na, sabi. So, ayan na nga. Tapos next noon, syempre, hiniwa ko ulit yung binili ko na halo na chop suey. Kasi syempre, malalaki siya, te. Syempre, gusto kong pantay-pantay. Syempre, pag nagluto ako, pangit naman na may malalaki tapos may maliliit. Yung ganun yung hindi pantay, yung pagkahiwa. Syempre, sa sopas naman, kailangan pantay-pantay din. Kailangan konting arte-arte din. Kahit sabihin mong kayo lang yung kakain. Pero iba pa rin kasi kapag with love yung paggawa, diba? Syempre, dapat ma-feel din ng kakain. Kahit kapatid mo man ka mag-anak mo, kahit sabihin mong, kami lang naman kakain. Pero, maganda pa rin kasi yung nag-effort ka talaga. At makikita mo nag-effort ka kasi kahit paano maganda yung twist, maganda yung view, maganda yung yung resulta ng pagkaluto na hindi lang putya-putya yung ganun. So, ayan na nga. Inulit ko siyang hiwain, te. Kasi, syempre, gusto kong maramdaman nila gaano ko sila kamahal. Charis. So, ayan na nga, nilagay ko na siya dyan. After nun, nagbalat na ako ng sibuyas. Siyempre, hindi kompleto kapag walang sibuyas ang ate. Kasi siyempre, Pinoy tayo. Kailangan talaga natin ng sibuyas ng pampalasa. Diba? So, kung makikita nyo dyan, tagal ko pa mabalatan. Ewan. Ang tagal-tagal ng ante. Pwede nang i-shortcut. Katamaran lang talaga no? Pag ganyan-ganyan pa siya. Tapos yun na nga, in-slice ko siya. Makikita nyo, syempre, walang ano. Pero alam nyo, gusto ko kasi sa sibuyas, yung maliliit. Ewan ko, pero gusto ko yung maliliit na hiwa. Pagdating sa sopas, ewan ko kung paano sa inyo, pero gusto ko siya yung maliliit. Kaya kung makikita nyo dyan, maliliit yung hiwa na ginawa ko dyan sa sibuyas. Kasi, most of the time kasi gusto ko maliliit talaga yung hiwa ko para alam mo, lahat makakain, hindi yung ikaw lang yung nakakakain ng sibuyas para ma-feel mo kung anong feeling ng kumakain ng sibuyas, diba? So, ayan na nga. Nag-feeling ng ante nyo. Kasi alam mo ba nung bata ko, hindi ko alam, mahilig talaga ako sa sibuyas. Gusto ko yung maraming sibuyas. Hindi ko alam, pero sabi nila kasi kapag yung kain ng sibuyas, may magkakaroon ka daw ng amoy. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Pero anyways, yun nga. Pero pag kumakain ako ng sibuyas, syempre yung luto, hindi naman yung hilaw. So, yun na nga. Tinadtad ko siya ng tinadtad. Kasi gaya nga ng sabi ko, gusto ko, maliliit talaga yung sibuyas. Although, kahit naman magluto tayo ng spaghetti, diba? Tapos, dito man nagtadtad ako ng
bawang. Siyempre yung bawang pinipit-pit. Tapos after na hiniwa ko siya. Siyempre gusto ko rin kapag pino yung pagkaiwa ko sa sibuyas, siyempre pino din yung bawang natin. Hindi naman maganda ka kapag ang lalaki ng bawang natin na ilalagay sa sopas, diba? Kaya makikita niyo dyan, pinino-pino ko talaga yan. Hinusayan ko yung pino. Ganun. Feeling tayo chef naman. Paminsan-minsan lang naman to. Charis, hindi naman paminsan-minsan. Ako talaga nagluluto sa bahay. Kasi napakatamad talaga ng kapatid ko. Kahit kailan hindi nagluluto yun. Sabi niya, gamitin mo yung Kaya ka nag-aral ng TBL. Kasalanan ko pa ngayon kung bakit ako nag-aral ng TBL. Kaya kailangan kong akuhin lahat. So, yun na nga. Hiniwa ko na rin yung iniiwa ko ng manipis, syempre. Para same, sabi ko nga, same, maganda kapag same sila ng mga shape. Pahaba. Hinugasan ko siya ulit ate kasi hiniwa ko nga ulit. So, galing sa kamay ko. So, kailangan natin linisan siya ulit. Kasi sineperate ko yung mga carrots saka Tapos, hinugasan ko na din yung gagamitin natin na manok. Kaya kung makikita nyo dyan, buo pa kasi yan, galing sa rep. Tapos, ayan na siya. Charan, hiwain na natin siya. Pero syempre hindi naman ganun kaliit. Yung saktong makakakuha din tayo kahit papano. Ayan. Iba-iba pa ng angle ang auntie nyo. Nagpi-feeling na vlogger talaga ang auntie nyo. Kaya, ayun. Then after nyan, syempre nagpakulo ng tubig. Ayan na yung pinakuluan natin. Kumulo na din ng sa wakas. So yan, maglalagay na tayo ng fiesta macaroni. Kay sopas nga diba? So, yan nga, nilalagyan ko yan. Pasensya na kung hindi ko pinakita kung paano ko pinakulo. Basta habang naglalagay ako, pinakulo ko na talaga siya. Siyempre, takpan na natin para maluto naman yung macaroni. So, ayan na nga pala yung mga nahiwa ko. Kung makikita nyo, yan yung mga ingredients na gagamitin natin. So, ayun na nga, binuksan ko na ulit. Check natin kung okay na. Siyempre, para hindi magdikit-dikit sa ilalim, hinalo naman natin ante. Siyempre, dapat chinecheck din natin, hindi yung hantay tayo ng hantay na hindi man lang hinalo pagkalagay. Ganun. Kaya wag ka nang maghintay, ha? Wag mong hintayin kung hindi naman talaga para sa'yo. So, ayan na nga. Tinakpan natin ulit siya para siyempre maghintay. Then, after nyan, siyempre, tignan natin kung luto na. Kaya ng pagmamahal mo sa kanya. Tignan mo kung mahal ka. Hindi yung mahal ka lang ng mahal ng tao nang hindi ka naman pala mahal. So, ayan na nga. Dyan na nga ay So, tingin ko luto-luto naman na yan. 'Di ba? Graduate ako ng TBL pero hindi naman as in sobrang galing ko kasi professional kapag sabi nila kapag nag-graduate ka ng TBL, alam mo na magluto. Hindi naman lahat. Tapos, yan na nga, nagpainit na ako dyan. Pasensya na kasi yung kawali kasi naglagay na ako ng butter. Tapos syempre, alam mo na, halo-halo para mabilis matunaw yung butter, Kasi napakatagal-tagal niyan. So, ayun na nga. Kung bakit nagtataka kayo, kung bakit hindi kalan. Rice cooker yung ginamit ko. Kasi ewan ko, nasira yung stove namin. Yung stove kasi namin is electric. Kaya ganyan. So, yan na nga. Electric kasi, hindi ko alam kung bakit nangyari. Pero, yun na nga, since meron namang rice cooker, sa rice cooker, kakatapos lang kasi ng bagyo. At hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro nabasa yung ilalim, kaya nagkaganon. Pero anyways, balik na tayo dito. So, ayan na nga, habang hinihintay ko na matunaw, syempre, nilapit ko na yung mga ingredients ko. Ayan, maglalagay na ako muna, syempre, bawang muna. Kasi talaga kapag nagluluto ako, bawang yung inuuna ko. Hindi ko alam sa inyo kung Tapos, syempre, dahil hindi ako makapaghintay, pinagsabay ko na lang, Total, pareho lang naman, ba't ko pa hihintayin, di ba? Yun lang din naman resulta. Kasi yung pino, di ba? Yan na nga, dahil hindi na ako makapaghintay. Pinagsama ko na lang sila. So, yun na nga, inalo-halo ko siya. Syempre, kapag nagluluto tayo, dapat hantayin natin hanggang mag-golden brown. Kasi sabi nila kapag golden brown daw, maganda daw, masarap. Kesa daw doon sa hindi daw golden brown.
Ayun yung turo ng lola ko, hindi ko alam. Pero nung nag-aral ako ng TBL, wala naman silang sinabi na kailangan mong ipa-golden brown. Kung saan ka masaya. Siyempre, yun na yung manok, nilagay ko na. Kasi brown naman na yung butter. Hindi ko alam kung brown na ba yung basta ang alam ko, okay na yun. So, ayun na nga, hinalo-halo ko na yung manok. Halo-halo ko siya ng, siyempre, para hindi naman masunog at magdikit-dikit sa rice cooker. So, yun na nga. Kaya pala rice cooker yung ginamit ko, te. Kasi, yun nga, yung stove namin, electric kasi, te. Hindi ko alam ng bagyo kasi nabasa. Siyempre, alam mo naman yung bagyo. Hindi naman siya nagmamayabang. Pero tingnan mo nga, sa rice cooker nga ako. Paano ako magmamayabang ngayon? Sa rice cooker na nga ako nagluluto. So, yun na nga, hinalo-halo ko lang siya, ante. Tapos, syempre, pinagmamasdan din yan. Gaya nyo, pinagmamasdan ko din. Ganun yung feeling. Kung ano yung nararamdaman nyo, kung paano ko siya pagmasdan, feel ko yan, te. Huwag kang mag-alala. So, yun na nga, hinalo ko siya ulit kasi gusto ko makita talaga. Bilisan mo pagluto. Dapat maluto ka ng maayos. Pero sabi nila na maganda daw yun, yung carrots na. Sabi din nila maganda daw kapag yung manok is lutong-luto. Yung nagba-brown, parang ganun. Ako hindi ko na nilagay. Bakit? Kanya-kanya tayo ng diskarte. Siyempre, hindi ako makapaghantay. Kasi sa rice cooker ka pa naman nagluto, te. Siyempre. At ako naman si Tangik. Hindi ako makapaghantay, te. Iritado talaga ako. Kaya, ayun. Siyempre, lalagay ko na yung iba kasi hindi ako makapaghintay. Sayote. Yung nakuha ako dun sa chop suey. Kaya, konti lang talaga. Konti lang talaga, te. Kasi hindi naman kami kadamihan kumain. Tapos, alam mo na, mga kapatid ko lang naman kakain. Nako. Kaya, hindi naman kami masyadong diet ba. Then, after nun yung bagyo beans, syempre nilagay ko na yung bagyo beans, te. Dahil nga sabi ko hindi na ako makapaghintay na makapagluto kasi gutom na talaga ako. Kasi naglinis pa kami, te. Naglinis kami ng ginawa ng bagyo sa bahay namin. Kaya, ayun. Gutom na ang auntie nyo. At, syempre, dahil yung bagyong yun, umalis man lang, na ang daming iniwang kalat. Yun yung masakit, eh. Tapos, syempre, naglagay din ako ng corned beef. Kasi sabi niyang, nag-request. Sila ba nag-request, diba? Di dapat sila na nagluto. Nag-request na lagyan daw ng corned beef kasi masarap. Sabi ko, kung gusto mo, di bumili ka. Kaya bumili naman kahit papano. Kaya, nalagyan naman ng corned beef. Kasi kung hindi siya bumili, ay, ba't ko lalagyan? Pera ko pa, ako na magluluto. Ganun ba? Di ba sa pamilya dapat sharing? Ako na nga gumawa, ako pa maggagastos, diba? Ganun. Hindi naman sa pagiging pero kailangan din nila mag-share kahit papaano. So, ayan na nga siya, te. Few minutes. Ayan na siya. Tapos, ayun na nga. Kayo ba, nasalanta rin ba kayo ng bagyo? Kasi kami, sobrang salanta kung makikita nyo. Tapos, syempre, nilagay ko na dyan yung repolyo. Para syempre naman, di ba? Kung makikita nyo, parang nagluluto lang ako ng chop suey. Pero hindi chop suey yan, ate. Sahog ko yan. Kasi kapag yung mga ingredients, kahit sabihin mong konti. Katulad ng carrots, konti lang yung carrots. Sayote, konti. Yung repolyo, konti. Pero pag sinama-sama mo yan, te, hindi mo marirealize, ang dami pala. Siyempre, naglagay ako ng gatas. Kasi hindi naman kompleto yung sopas kung walang gatas, di ba? So, ayun na nga, shimmering natin. Para creamy din kahit papaano yung gatas natin. Siyempre, yung angel pala yung paborito kong gatas na nilalagay dyan. Kasi parang yung Alaska, ewan ko. Pero, angel talaga yung nilalagay ko, di ba? Kasi hindi ko alam, parang creamy siya para sa akin. Pero depende sa inyo kung anong gatas ilalagay nyo. Nasa sa inyo. Tapos syempre nilagay ko na yung macaroni niluto natin. Yan. Para naman kompleto, 'di ba? Sobrang dami niya, te. Akala mo nung una napakakonti lang niya. Tapos syempre hinalo-halo natin para magsama-sama lahat, 'di ba? Ganun din sa pamilya, dapat sama-sama. Sama-samang gagastos sa isang pagkain. Kasi gutom na talaga ako niyang that time. Kasi kakatapos lang talaga namin maglinis. Kaya, ayun, ang haba-haba din kung kailan lang talaga, ang tagal din.
Kasi ilang araw kami naglilinis ng bahay. Kasi, yung uwan talaga na yun eh. Tapos parang may plano pang bumalik. Parang nangiinsulto. Tapos syempre naglagay ako ng tubig. Para may sabaw-sabaw naman. Para malamang sopas talaga siya, te. Diba? Ganun. So, yun na nga. Syempre nag-add ako ng isa pa. Kasi hindi ako mapakali kasi parang konti lang. Kasi pag sopas, diba marami? Hindi naman yung sobrang rami. Pero yung enough lang na kaya. Tapos naglagay ako ng paminta. Syempre, para masarap-sarap. Ayan. Nakulangan, di naglagay ako ng plastic. Diba? So, yun na nga. After ng plastic na yan. Kasi hindi ko alam kung bakit. Nagtaktak pa ako ng tapos wala naman palang laman. Sabi ko, grabe naman ang mundo. Kaya yun. Buti na lang kamo, may extra kami na na yung nasa sachet, yung ganun. Kasi naubusan na pala ng paminta. Syempre, hindi rin kumpleto ang sopas pag walang paminta. Kailan ka ba nakakita ng sopas na walang paminta? Diba? Syempre, sinimot ko pa yan para sure talaga kasi Pinoy nga naman, diba? Then, after nyan, ayan na siya, halo-halo na natin, shimmiring. So, ayan na nga. Pero, okay lang din naman. Tapos, parang dali lang naman gawin, no? Pero, mga kapatid ko, parang hirap sa kanila, no? Parang isisisi pa sa'yo. So, yun na nga. Tapos, mamaya-maya, syempre, yan na. Tignan na natin ulit. Hindi ko na pinakita kung paano ko tinakpan kasi pabalik-balik. Kailangan pa bang takpan? Basta alam nyo na yun, tinakpan. Ay na nga ate ko, kumukulo na siya at makikita nyo naman yung kulo niya. Diba? Siyempre, halo-halo tayo. Feeling chef din pag minsan-minsan. Diba? Yan. Dahil nga, sorry na talaga ate ko. Gutom na talaga ako dyan. Ayan. Kaya hindi ko na makita kung sobrang kulo. Tapos ayan na siya syempre. Iniba ko naman para makita nyo. Para ma-feel nyo, ganyan pala yun. Syempre, yung mga time na yan, hindi pa pala luto, te. Pinagalitan ako. Sabi ko, parang luto naman na eh. Nag-aaway pa kami ng kapatid ko yan. Sabi ko, luto na yan. Sabi niya, hindi pa nga. Tingnan mo, Tapos, siya na nga yung kakain. Ako na nga nagluto para sa kanya. Bakit daw naging pink yung yung manok? Ay, alangan. May corned beef. So, ayan na nga siya, te. Luto naman na siya kahit papano. Hindi ko alam. Pero, salamat sa sinamahan niyo ko. Pero gutom na talaga ako. Kaya, kakain na ako. Baboy!